Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, ating patuloy na ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan sa kagalingan, sa ating mga paggawa, sa ating pamilya, sa kalusugan, sa mga magbibiyahe, gayon din sa mga magte-take ng exam, at kung anuman ang ating kahilingan sa Panginoon. Welcome po sa ating celebration ng banal na misa. Gayon din natin mga kapatid, kasama natin via live streaming na nasa kanilang mga tahanan, gayon din ang mga nasa abroad. Sabay-sabay po tayong manalangin sa tulong at gabay ng ating patron, Santo Padre Pio. Ipanalangin natin ating mga kapatid na mga nasa tahanan, na may mga karamdaman, gayon din ang mga nasa ospital. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik siya sa Mispa, Galaad, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito: kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Oer sa palibot ng mainit hanggang sa Abel-Keramin. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo yaong niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway ng mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jefte na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok
kasama ng kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos, at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nanambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang yaong mga anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus. Sa pamamagitan ng talinghaga, sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo sa ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halili kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makita ninyo. Lumabas nga ang mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat na puno ng panangauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating narinig na ebanghelyo ay isa na namang pagpapakita
ng Diyos kung paano nga ba ang isang kaharian sa kalangitan. Ipinapaliwanag niya sa mga talinghaga at ganito ang kanyang ginawa sa buong linggo ng pagdiriwang ng mga banal na misa. At sa ating ebanghelyo ngayon ay ito naman ay tungkol sa talinghaga ng hari na naghanda ng piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At dito inanyayahan niya ang lahat ng mga expected. Maaaring ito ay may malaking katungkulan, mga business people sa kanilang kapanahunan. Ngunit tumanggi ang lahat. Ang sabi ng isa, abala sa kanyang bukid. Ang isa, abala sa negosyo. Ang iba naman ay walang pakialam. Ang iba nga ay pinatay pa ang mga alipin. Noong pangalawang beses na pinadala ng hari ang kanyang mga alipin upang tawagin sila. Sa huli, nagpa siya ang hari na buksan ng piging para sa lahat. Masama man o mabuti, basta't handang tanggapin ang imbitasyon ng Diyos. Mga kapatid, ang talinghaga o ang talinghagang ito ay larawan ng paanyaya ng Diyos sa ating lahat. Ang piging ay tanda ng kaharian ng langit, isang buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit ang hamon, handa ba tayong tumugon sa piging ng Diyos? Handa ba tayong pumunta sa langit? Handa ba tayong pumunta sa kaharian niya? O baka abala tayo sa maraming mga bagay sa ating pansariling gawain at nakakalimot na tayo'y inaanyayahan sa higit na mahalaga, ang buhay na walang hanggan. Sana sa lahat ng ginagawa natin ay hindi natin nakakaligtaan ang Diyos. Maging matagumpay man o naging matagumpay man ang ating buhay, mayroon man tayong pinagdaraanan, guminhawa man ang ating buhay, hindi sana nawala ang presensya ng Diyos sa atin. Bilang tao kasi, ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, palaging ang tendency ay nakakaligtaan natin ng Diyos kapag hindi natin siya kailangan. At nahahanap lamang natin siya kapag tayo ay may iniisip na kailangan sa buhay. Mapano ba naman kung tayo ay magpasalamat lamang dahil nakatanggap tayo ng mabuting balita, nakatanggap tayo ng mga bagay na mabuti sa ating buhay at pamilya? O di kaya kahit sa ordinaryong panahon, atin bang binibigyang presensya ang Diyos sa ating buhay? Paano tayo nagdarasal sa pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw? Kaya naman mga kapatid, sa puntong ito, ang ating inang simbahan ay pinagdiriwang, o sa araw na ito ay pinagdiriwang ang kapistahan ng isang naging Santo Papa ng ating simbahan. Siya sa katauhan ni San Pio X, Pius X. At dito pumasok ang halimbawa ng ating pinagdiriwang na santo. Kilala siya bilang Pope of the Eucharist, sapagkat siya ang nagpasigla ng mas malalim na debosyon sa banal na Eucharistia. Itinaguyod niya ang madalas na pagtanggap ng komunyon. At siya po ang gumawa ng batas na simbahan upang ibaba ang edad ng pwedeng mangumunyon o mag-first communion. Sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay grade 3 or around 7 years old, 8 years old, ay pwede nang magkomunyon, para sa mga bata. Ito po ay gawa ni Pius X sapagkat dati kailangan matured ka na bago ka makatanggap ng komunyon. At para sa kanya, ang pagtanggap kay Kristo sa komunyon ay napakahalaga at ito ay magpapanibago ng ating buhay. Magpapakita na ang lahat at si Kristo ay para sa lahat, na tinatanggap ito dapat ng lahat. Kaya around 7 years old, 8 years old, pwede mo nang maturuan kung ano ang Eucharistia, ano ang kahalagahan nito sa ating buhay, kung kaya naman ay pwede na itong tanggapin.
Dito tayo pinapakain ng katawan ni Kristo. Dito tayo pinapalakas at dito natin mararanasan ang tunay na pakikiisa sa Diyos. Kaya hindi totoong hindi tayo pwede mangmunyon dahil makasalanan tayo. Palagi natin itong iniulit-ulit na ang pagkumunyon sa katawan at dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia ay hindi dahil sa makasalanan tayo, kung hindi mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo ay may kasalanan at makasalanan at magiging makasalanan pa sa darating na mga araw. Ngunit ang pinakamahalaga, matuto tayong manalangin at sa katapusan ng bawat araw, matuto tayong humingi ng tawad sa Diyos. At sa pagdalo natin ng banal na misa, inaako natin ang ating kasalanan. Kaya may pagsisisi sa umpisa ng misa, may absolution ng pari, sapagkat tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan, sa ating mga kasalanan sa araw-araw. Kaya walang dahilan upang hindi natin tanggapin ng Diyos sa komunyon. Hindi dahil sa kasalanan, kung hindi, mahal tayo ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng ating pagkomunyon. Kaya nga, bago natin tanggapin ang komunyon, sinasabi natin, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap sa Kanya. Ngunit, sa isang salita lamang ng Diyos, tayo'y Kanyang mapapagaling sa ating mga kasalanan. Kaya, matuwa tayo sa biyaya ng Eucharistia, sapagkat tuwing tayo ay dumadalo ng misa, tumatanggap ng komunyon, tayo'y napapawalang sala sa araw-araw na ating mga kasalanan. May tatlong bagay tayong dapat dalhin at bitbitin sa araw na ito sa ating mga pag-uwi, sa ating mga lakad. Una, pahalagahan natin ang banal na misa. Huwag nating baliwalain ang paanyaya ng Diyos sa bawat linggo. Ang altar ay piging ng kaharian, piging ng Diyos. Pangalawa, maghanda ng pusong malinis sa tuwing tayo ay dadalo ng banal na misa. Ibig sabihin ay humingi na tayo ng tawad sa Diyos bago pa tayo tumanggap sa Kanya sa komunyon. Sa talinghaga, may isang taong pumasok na walang kasuotan na pangkasal. Simbolo ito ng pusong hindi handa. Ang Eucharistia ay hindi lang basta isang ritual. Ito ay biyaya na dapat tanggapin ng may pananampalataya at pagsisisi. At ang pangatlo, tularan natin si Santo Pio ika-10 sa kabanalan at kababaang loob. At bilang santo o bilang Santo Papa, siya ay isang simple at maalagain sa mga mahihirap. Pinapalahanan niya tayo ng tunay na paglapit kay Kristo sa Eucharistia ay dapat magbunga ng pag-ibig sa kapwa. At sa huli mga kapatid, huwag nating sayangin ang paanyaya ng Diyos. Ang bawat araw ay pagkakataon na lumapit, tumanggap at makibahagi sa kanyang piging. Sa pamamagitan ni San Pio ay ika-10, naway mas lumalim ang ating pananampalataya sa Eucharistia at mas maging tapat na saksi ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa, sa ating sarili at sa bawat isa sa atin. Amen. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. At sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang Katolika, at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa,
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idalangin ang personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapin namin ang sanhi ng pagkawatak-watak sa aming sambayanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak, natanggapin ang aming paghahain. Loobin mong kami nagdiriwang, nang may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kung kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa nila Santo Padre Pio at Pio ika-10 at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Atin dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Hesu Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsasalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na misa, humayo kayo taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa lahat.